China, hindi lang pala Pilipinas ang inaagawan ng teritoryo. Sa loob ng maraming buwan, nananatiling agresibo ang China sa mga pakay nito na kamkamin ang mga teritoryo sa rehiyon, mapalupa man o karagatan. Ang plano nitong paglusob sa Taiwan ay ikinabahala ng US na agad namang nagpirma ng $100 million na kontrata upang palakasin ang missile defense system ng Taiwan. Patuloy din ang ginagawang pagtataboy ng mga Chinese vessels sa mga tripulante at mangingisdang Pinoy gamit ang water cannon sa alitan sa West Philippine Sea. Pero lingid sa kaalaman ng marami, habang mainit sa mata ng China na muling mapasailalim ang Taiwan sa One China Principle nito, mayroon pa palang 16 na mga bansa sa Asia ang nakagirian na ng mga inchik sa usapin ng teritoryo at di kalaunan ay inagawa ng karapatan na makinabang sa sarili nitong lupa o karagatan. Ano-anong mga bansa ito at bakit pilit na pinagkakainteresan ito ng China? Yan ang ating aalamin. 16 Brunei Maritime. Ang Brunei ay matagal nang tinaguriang silent claimant sa mga bahagi ng South China Sea dahil sa pagpapanatili nito ng mababang profile sa mga pangunahing pagtatalo sa karagatan. Iminungkahi ng The Diplomat na binili ng Beijing ang katahimikan nito sa mga isyung teritorial dahil sa pagdagsa ng pamumuhunan sa kanilang bansa na sumabay sa pagsupil ng anumang aksyon na maaaring ituring na bahagyang kritikal sa China. 15. Singapore Maritime. Nagkaroon din ng sagupaan ang Singapore at China ukol sa mga claim sa South China Sea. Partikular na inirereklamo nito ang pagbuo ng mga airstrip at hangar, pati na rin ang paglalagay ng mga anti-aircraft at anti-missile systems sa Spratly Islands ayon sa Deutsche Welle. Sinabi ni Defense Minister ng Eng Hen noong 2019 na hindi niya iniisip na magkakaroon ng all-out confrontation na kinasasangkutan ng Singapore at ipinaliwanag na lahat ng partidong kasangkot ay kinikilala at ang mga isyu sa South China Sea ay hindi karapat-dapat sa isang aktwal na pisikal na sagupaan. 14 Tibet Land. Kasama ng Taiwan, ito ay marahil ang pinakakilalang pagtatalo sa teritoryo ng China. Noong 1950, pinatupad ng China ang matagal ng claim nito sa bansang Himalaya at isinama ang Tibet sa teritoryo nito. Matapos ang isang hindi matagumpay na pag-aalsa noong 1959, tumakas ang espiritual na leader ng Tibet, ang Dalai Lama, patungong India kung saan siya nagtatag ng pamahalaan habang naka-exile. 13. Myanmar Land. Noong Setyembre 2022, iniulat ng Radio Free Asia na sinira ng mga residente ng hilagang estado ng Shan sa Myanmar ang isang bakod na itinayo ng mga autoridad ng China na sinabing lumalampas ito sa teritoryo ng kanilang bansa. Sinabi ng mga eksperto na kung hindi malulutas ang pagtatalo, maaaring seryosong masira ang relasyon sa pagitan ng mga komunidad na nakatira sa magkabilang panig ng hangganan. 12 Mongolia Land. Noong 2015, inangkin ng Chinese state media na ang isang pag-atake sa isa sa kanilang malalayong checkpoint sa Inner Mongolia ay dahil sa isang provincial border dispute. Ang lugar na ito ay sinasabing inaangkin ng parehong mga Inner Mongolian at mga residente ng Karatig na lalawigan ng Gansu. Nagkaroon ng ilang sagupaan sa pagitan ng mga Inner Mongolian at mga residente ng Gansu sa lugar. Ang rehiyon ay dati na ring naging lugar ng marahas na tensyon sa pagitan ng mga minoridad na etnikong Mongolian at mga Han Chinese. 11. North Korea Maritime. Maaaring ilarawan ang relasyon ng China at North Korea bilang komplikado at kritikal. Ang kanilang mga pagtatalo ay nakasentro sa 205 isla sa Yalu River na tumatakbo sa hangganan ng dalawang bansa. Isang kasunduan sa hangganang ito noong 1962 ang nagbahagi ng mga isla ayon sa pangkat etniko na nakatira sa bawat isla. Mayroong 127 isla ang North Korea at 78 ang China. Ngunit dahil sa pamantayan ng dibisyon, ang ilang isla ay nabibilang sa North Korea kahit na nasa panig ng China ang ilog. Gayunpaman, ang China ay isa sa kaalyado ng North Korea at hindi kailanman naging ganoon kalaking banta sa kanila. Number 10, South Korea Maritime. Ang Socotra Rock
na nasa 4.6 metro sa ilalim ng ibabaw ng Yellow Sea ay ang paksa ng isang pagtatalo sa teritoryo sa pagitan ng South Korea at China. Ang parehong bansa ay inaangkin na ito ay kabilang sa kanilang eksklusibong economic zones. Gayunpaman, ang internasyonal na batas pang maritime ay nagsasaad na ang isang nakalubog na bato sa labas ng territorial sea ng isang bansa na karaniwang sinusukat bilang 12 nautical miles ay hindi maaaring angkinin bilang teritoryo ng anumang bansa. 9.Laos.land. Ang Laos ay may 313 milyang hangganan sa China na tumatakbo mula sa 3 Point kasama ang Myanmar sa kanluran at ang Vietnam naman sa silangan. Inaangkin ng Beijing na pag-aari nito ang malalaking bahagi ng Laos batay sa kasaysayang president mula pa noong Yuan Dynasty. Ayon sa The Print, ang pagtatalo ay hindi kasing lantad o masalimuot tulad ng iba pang territorial disputes ng China, ngunit patuloy na nagiging sanhi ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa sa kabila ng mga historical claims at kontemporaryong issue. Ang Laos at China ay naglalayon na panatilihin ang mabuting relasyon sa pamamagitan ng diplomasya, kalakalan at infrastruktura. 8. Malaysia Maritime. Noong Hunyo ng nakaraang taon, pinatawag ng Malaysia ang ambasador ng China matapos lumipad ang 16 na military aircraft sa mga pinag-aagawang tubig malapit sa silangang estado ng Sarawak. Sinabi ng Foreign Ministry ng Malaysia na ang maniobrang ito ng China ay isang seryosong banta sa kanilang pambansang soberanya. Sa nakalipas na dekada, niyakap ng Beijing ang mas agresibong postura tungkol sa pagprotekta sa teritoryo nito sa South China Sea. Ayon sa CNA, isang non-profit na organisasyon sa US na nag-aaral at nag-aanalasa na simula noong 2013, isang barko ng Chinese Coast Guard ang nakatayo malapit sa Luconia Breakers, isang lugar na mga 80 nautical miles sa hilaga ng Sarawak. 7. DART Indonesia Maritime. Isa pang pagtatalo sa South China Sea. Paulit-ulit na hinihiling ng China sa Indonesia na itigil ang isang proyekto sa langis at natural na gas sa rehiyon ayon sa Nikkei Asia na sinasabing ang mga pagsisikap na kumuha ng likas na yaman ay isang paglabag sa kanilang territorial waters. Nagsimula ang drilling noong nakaraang taon malapit sa Natuna Islands sa loob ng eksklusibong economic zone ng Indonesia. Dagdag ng site, ang lugar ay nag-overlap sa malawak na 9-dash line territorial claim ng China na sumasaklaw sa malaking bahagi ng dagat. 6.India.land. Isa sa mga pagtatalo na may potensyal na mag-trigger ng malaking pandaigdigang fallout ay ang patuloy na pagtatalo ng China at India sa kanilang land border sa Himalayas. Ang boundary sa pagitan ng India at China ay hindi malinaw, sabi ng The Economist. Ang dalawang bansa ay nakipaglaban sa isang madugong digmaang panghangganan noong 1962 na nagtapos sa isang ceasefire na nagtatag ng line of actual control. Noong Hunyo 2020, nagkaroon ng hand-to-hand combat ang mga sundalo habang ang pagtatalo sa hangganan ay nagbanta sa di matahimik na pagkakasundo sa pagitan ng pinakamalalaking populasyon ng mundo. 5. Bhutan Land. Ang China ay may patuloy na hangganan na 292 milya kasama ang Bhutan at ang mga pagtatalo sa teritoryo ay naging sanhi ng potensyal na hidwaan. Simula noong 1980s, ang dalawang pamahalaan ay nagsagawa ng regular na mga pag-uusap ukol sa mga isyu sa hangganan at seguridad na naglalayong bawasan ang tensyon. Noong nakaraang buwan, iniulat ng Voice of America na sinimula ng Beijing ang pagtatayo ng mga nayon at mga pamayanan sa kahabaan ng mga hangganan nito sa Himalayas. Ang Bhutan ay hindi tumugon sa mga ulat ng mga pamayanan ng China sa kahabaan ng kanilang hangganan. 4.Nepal.land. Noong 2022, inakusahan ang China ng paglabag sa teritoryo ng Nepal sa kahabaan ng hangganan ng dalawang bansa. Ayon sa BBC, isang leaked na ulat ng gobyerno, ang unang pagkakataon na may mga opisyal na pag-angkin mula sa Nepal ng panghihimasok ng China sa kanilang teritoryo. 3. Japan Maritime. Paulit-ulit na nagkaroon ng sagupaan ang China at Japan tungkol sa isang grupo ng mga walang taong isla na tinatawag na Senkaku Islands sa Tokyo, Diaoyu Islands sa Beijing, at Chutiaoyutai Islands sa Taiwan. Sa loob ng ilang taon, ang Beijing ay pinalalala ang tensyon sa pamamagitan ng pagtaas ng presensya ng mga barko ng China Coast Guard sa contiguous zone ng Senkaku Diaoyu Islands. Ayon sa The Diplomat,
Ang kanilang presensya ay nanggagalit at tila nagbabanta sa Japan, ngunit ang mga dayuhang barko na naglalayag sa loob ng contiguous zone ay hindi isang paglabag sa internasyonal na batas. 2. Vietnam Maritime. Sa isa pang pagtatalo sa South China Sea, matagal nang mayroong maritime territorial disputes sa Spratly Islands at Paracel Islands, ang China at Vietnam. Ayon sa Carnegie Endowment for International Peace, isang think tank na nakabase sa US, sa kabila ng mga pagsisikap na lutasin ang isyu sa pamamagitan ng diplomasya, ang mga breakthrough ay naging elusive. Ang mga pagtatalo na ito ay nananatiling pangunahing punto ng alitan sa pagitan ng Vietnam at China, at sa maraming aspeto, ito ay nagiging pangunahing salik ng patakarang panlabas ng Vietnam. At ang ating number 1, Philippines Maritime. Ilang buwan na ang nagtagal, ngunit patuloy pa rin ang mga barkong Chino sa pagharang at paggamit ng water cannons sa dalawang supply boats ng Pilipinas na pumupunta sa isang pinag-aagawang shoal na okupado ng mga marinong Pilipino sa South China Sea, kasabay ng mga dumaraming isyu ng China sa ating bansa mula sa Pogo, South China Sea, at mga panggigipit nito lumabas sa isang survey na isinagawa ng Okta Research na 3 sa 4 na Pilipino or 76% ng mga Filipino adult ang itinuturing na China ang pinakamalaking banta sa bansa. Lumatotal, maraming bansa sa Timog Silangang Asya ang may pagtatalo sa China tungkol sa South China Sea. Ang China ay inaangkin ang halos buong karagatan gamit ang kanilang 9-dash line na nagdulot ng tensyon sa rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa ugali ng China sa pag-angkin ng mga teritoryo? Ikomento mo yan sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa ating channel. Salamat at God bless!